may tao sa loob ng kwarto. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Alena Ara Reyes nang imulat niya ang kanyang nga mata sa kadiliman ng silid sa ospital. Hindi ito ang banaya na pagbukas ng pinto ng isang nurse na sumisilip. Iba ito. May bigat sa bawat yaba, isang presensyang hindi dapat naroron. Napakapit siya sa kumot. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis. Dumadagundong sa kanyang tainga. Sinubukan niyang bumangon ngunit naramdaman niya ang matinding kirot at panghina ng katawan na dulot ng kanyang panganganak. Kanina lang, ang silid na ito ay paraiso. Isang munting paraiso na puno ng lahat at pangarap. 4, mahal ko, bulong ni Miguel sa kanyang tainga. Ang hininga nito ay mainit at puno ng pagmamahal. 4 na milagro. Hindi ako makapaniwala. Nakatingin sila sa 4 na malili na basinet na mayos na nakahilera sa tabi ng kanyang kama. Sa loob ng bawat isa ay isang munting anghel. Ang bunga ng kanilang pag-ibig. Ang kasagutan sa kanilang dalangin. 3 prinsipe at isang munting prinsesa. Si Angelo, sabi ni Miguel, itinuturo ang sanggol na nasa unang kuna, ang ating panganay. Mukha siyang seryoso, parang CEO agad. Napangiti si Ara. At si Gabriel, ang ating pangalawa. Tingnan mo, ang himbingang tulo. At heto naman si Rafael. Ang ating pangatlo. At ang nagisang reyna, dagdag ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nainining habang tinititigan ang huling sanggol. Ang ating si Micaela. Kamuhang-kamuha mo. Ara. Hinawakan ni Ara ang kamay ng asawa. Salamat Miguel. Salamat sa pagtupad ng pangarap ko. Hindi. Mahal ko, sagot ni Miguel, at hinalikan siya sa isang halik na puno ng pagsamba. Salamat sa pagbibigay sa akin ng higit pa sa kaya kong pangarapin. Kayo ang buhay ko ngayon, Ara. Kayo ang lahat-lahat sa akin. Ang masalitang iyon ang napainit sa puso ni Ara, nataboy sa anumang bakas ng paalinlangan. Sa mga sandaling iyon, habang yakap siya ng kanyang asawa at napapaligiran ng kanilang nga anak, naramdaman niya na kumpleto na siya. Ngunit ngayon, sa paglisan ni Miguel upang umuwi at magpahinga, ang init ay napalitan ng lamig. Ang katahimikan ay hindi na mapayapa. Ito ay nakakabingi. Napatingin si Ara sa sarili niyang nga kamay na nakapatong sa puting kumot. Mga kamay na sanay sa bigat ng baril, sa lamig ng asero, sa alabo ng gamisyon na matagal na niyang tinalikuran. Ito ba ang mga kamay na karapat-dapat yumakap sa 4 na malilinis at inosenteng nilalang? Isang pamilya na anino ang pagdududa ang gumapang sa kanyang puso. Ang pakiramdam na siya ay isang impostor sa sarili niyang perpektong buhay. Paano kung malaman ni Miguel ang lahat? Ang buong katotohanan ng kanyang nakaraan? Paano kung ang madilim na mundong iniwan niya ay bigla na lang bumalik para bawiin ang lahat ng liwanag na mayroon siya ngayon? Pinilit niya ang kanyang ulo, pilit iwinawaksi ang nga isipin. Tapos na iyon. Isa na siyang ina ngayon. Isang asawa. Ito ang buhay niya. Ito ang katotohanan niya. Ngunit ang katotohanan ay may kakayahang magbago sa isang iglap. Isang mahinang kaluskos mula sa pinto ang nakpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Hindi ito nurse. Ang anino ay masyadong malaki, ang kilos ay masyadong tiyak. Isang lalaking nakasuot kang uniforme kang yaya ang tahimik na pumasok at isinara ang pinto ng walang tunok. Nanigas si Ara. Ang bawat hiblang ng kanyang pagkatao, ang bawat piraso ng kanyang lumang paksasanay, ay sumisigang ang panganib. Sino ka? Halos pabulong niyang tanong, ngunit ang kanyang boses ay tila ayaw lumabas. Hindi sumagot ang lalaki. Mabilis at walang imik itong lumapit sa kanya, ang nga mata nito ay malamig at walang emosyon. Sa kamay nito ay may hawak na isang heringgilya na may lamang likido. Sinubukan ni Ara na sumiga. Sinubukan niyang manlaban. Ngunit ang kanyang katawan ay pagod at mahina. Bago pa man niya mayangat ang kanyang kamay, naramdaman na niya ang matalim na tusok ng karayom sa kanyang braso. Isang malamig na likido ang mabilis na gumapang sa kanyang maugat. Kaagad niyang naramdaman ang epekto. Ang kanyang matalukap ay bumigat, ang kanyang makalamnan ay nanghina. Ang silid ay nagsimulang umikot. Huwa! Pakiusap niya. Ang kanyang salita ay malabo na. Maanak ko. Ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Sa huling lakas na natitira,
pilit niyang pinanatiling bukas ang kanyang nga mata. At nasaksihan niya ang isang imaheng susunok sa kanyang isipan magpakailanman. Dumaan ang lalaki sa tabingang kanyang kama at lumapit sa mga basinet. Hindi. Hindi. Pakiusap. Ang kanyang isip ay sumisigaw ngunit walang boses na lumalabas. Paralisado siya, isang bilanggo sa sarili niyang katawan. Nakita niya ang kamay ng lalaki na pumasok sa unang kuna. Ang kuna ni Angelo. Maingat nitong binuhat ang kanyang munting anak, na natutulog pa rin ng mahimbing, walang kamalay-malay sa panganib. Isang butil ng luha ang pumata mula sa mata ni Ara. Ang sakit na naramdaman niya ay higit pa sa sakit ng panganganak, higit pa sa anumang sugat na natamo niya sa kanyang nakaraan. Ito ay ang sakit ng isang ina na inaagawan ng kanyang anak. Ang lalaki ay lumingon, at sa huling sandali bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Nakita ni Ara ang likod nito habang papalabas itong pinto, dala-dala ang pinakamahalaga niyang yaman. Ang anak ko. Ang sigaw. Ay, umalingaw-ngaw sa loop ng kanyang isipan, isang sigaw na walang. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag para kay Miguel de Villa ng umagang iyon. Habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan pabalik sa ospital, isang malawak na ngiti ang hindi maalis sa kanyang ngalabi. Sa passenger seat ay nakalagay ang isang malaking bouquet ng sunflowers, ang paboritong bulaklak ni Ara. Ang kanilang dilaw na kulay ay kasing siglang nararamdaman niya. Humuhuni siya ang isang pamilya na kanta. Ang isip niya ay lumilipat pabalik sa imahe ang kanyang makina. Si Ara, maganda kahit napagod. Ang nga mata nito'y naniningning sa tuwa. At ang kanilang apat na anghel. Apat. Ang salita ay tila musika sa kanyang pandini. Inisip niya ang magiging reaksyon ni Ara pagkakita sa mga bulaklak. Ang ngiti nito na kayang magpaliwanag sa pinakamadilim na araw. Hindi na siya makapahintay na mayakap ito, nasabihing muli kung gaano niya ito kamahal, kung gaano nito binago ang kanyang buong mundo. Pagdating niya sa ospital, masigla niyang binati ang nurse sa station. Good morning. Kamusta po ang reyna ko at ang apat na prinsipe at prinsesa? Good morning, Sir Miguel. Mahimbing po ang tulog nila buong gabi, sagot ng isang nurse, nakangiti. Congratulations po ulit. Salamat, sabi ni Miguel, ang puso niya ay umapaw sa gala. Dala-dala ang nga bulaklak, naglakad siya sa hallway na tila ba lumulutang. Bawat hakbang ay magaan. Bawat pahinga ay puno ng pasasalamat. Huminto siya sa harap ng pinto ng silid ni Ara. Kinuha ang isang malalim na paghinga. At dahan-dahang pinihit ang seradura. Handa nang salubungin ang kanyang magandang umaga. Binuksan niya ang pinto. Ang unang pumasok ay ang katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan na kaagad pumunit sa saya na kanyang nararamdaman. Ang katahimikan ay binasa lamang ng mahihinang iyak ng mga sanggol. Nawala ang ngiti ni Miguel. Ang kama ni Ara ay walang tao. Ang puting kumot ay gusot at nakabaksa sa isang tabi, tila ba nakaroon ng biglang pag-alis. Ara? Tawa niya. Ang kanyang boses ay mahina pa, puno ng pagtataka. Ang bukit ng sunflowers ay nalaglak mula sa kanyang nga kamay, ang nga bulaklak ay kumalat sa sahig na parang nabasa na piraso ng sikat ng araw. Mahal ko? Tawa niyang muli, mas malakas na ngayon, may halong kaba. Mabilis niyang sinilip ang banyo. Walang tao. Ang nga mata niya ay napako sa mabasinet. Isa. Dalawa. Tatlo. Tatlong sanggol lamang ang naroon. Ang kanilang nga iya ay tila malili na punyal na tumutusok sa kanyang dibdib. Nasaan ang pangapat? Nasaan si Angelo? Ara, sigaw niya. Ang kaba ay napalitan ng purong takot. Lumabas siya ngang silid, ang kanyang muha ay namumutla. Nurse! Nurse! Nasaan ang asawa ko? Nasaan si Ara? Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway, at ilang ganus ang nagmamadaling lumapit. Ang kanilang mukha ay puno ng pakalito. Sir! Anong nangyayari? Wala ang asawa ko sa kwarto. At isa lang sa mga anak ko ang nawawala. Nasaan sila? Sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pag-aalala. Ang kaguluhan ay mabilis na umabot sa pamunuan ng ospital. Ilang minuto lang, ang direktor na mismo ng ospital ang humaharap sa kanya, ang nonito'y pinagpapawisan. Sir de Villa,
pinapatingnan na po namin. Hinawakan ni Miguel ang kwelyo ng direktor, ang kanyang mata ay nag-apoy. Huwag mo akong daanin sa ganyan. Nasaan ang pamilya ko? Hindi namin alam, sir. Sabi ngang direktor, nangingini. Ang CCTVs? Wala, sir. Na-disable lahat. Mula sa hallway hanggang sa labas. Kung sino man ang gumawa nito, profesional. Ang salitang profesional ay tumama kay Miguel na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Hindi ito simpleng pangyayari. Ito ay plinano. Binitawan niya ang direktor at napasandal sa pader, ang lakas ay tila unti-unting nawawala sa kanyang nga tuhod. Bumalik siya sa loop ng silid. Ang ngaiyak ng tatlo niyang anak ay parang walang katapusang paalala ng dalawang nawawala. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng husto na halos hindi niya madial ang numero. Tinawagan niya ang kanyang ama. Isang ring. Dalawa. Miguel? Sagot NG baritonong boses ni Don Ricardo. Pa. Halos mabasa ang boses ni Miguel. Huminga siya ng malalim. Pilit pinipigilan ang galuha. Pa. Nawawala si Ara. At ang isa sa mga anak natin. Katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Isang mabigat na katahimikan na puno ang hindi masabing pakabigla. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Miguel sa isang silya, ang kanyang ulo ay napasaba sa kanyang ngapalat. Ang mundo niya, na perpekto at buo kanina lang, ay biglang nawasak. Sa gitna ng kanyang desperasyon, umugong ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Nanginginig niyang binuksan ito. Ang laman ay isang litrato. Napatigil ang pahinga ni Miguel. Si Ara. Nakahiga at walang malay, ang mukha niya ay maputla sa ilalim ng malabong ilaw. At sa tabi niya, nakabalot sa isang simpleng kumot, ay isang sanggol. Ang kanyang si Angelo. Sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe, ang nga salita ay tila isinulat sa yelo. Huwag kang tumawa ng pulis kung gusto mo pa silang makitang buhay. Ang unang naramdaman ni Ara ay ang sakit. Isang pumupukpok na sakit sa kanyang ulo, tila ba may matilyong paulit-ulit na tumatama sa kanyang bungo. Sinundan ito ng lamig, isang matinding lamig na nanggagaling sa sementadong sahi na kanyang hinihigaan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mata. Malabo. Ang lahat ay malabo. Ilang beses siyang kumurap, pilit na nililinaw ang kanyang paningin. Nasaan siya? Hindi ito ang malambot na kama sa ospital. Hindi ito ang pamilya na amoy ng antiseptiko. Ang hangin dito ay mabigat at amoy alikabok. Sinubukan niyang bumangon. Ngunit ang kanyang katawan ay parang may nakadagang isang toneladang bigat. Ang epekto ng gamot na itinuro sa kanya ay hindi pa tuluyang nawawala. Pero may isang bagay na mas malakas kaysa sa droga, mas malakas kaysa sa sakit. Ang instinto ng isang ina. Anak ko. Ang nasalita ay halos walang tunog na lumabas sa kanyang labi. Sa isang iglap, ang lahat ng alaala ay bumalik na parang isang malakas na alon. Ang lalaking nakasuot ng unipormeng yaya, ang haringgelya, at ang imahe ng kanyang munting si Angelo na kinukuha mula sa kuna. Isang matinding takot ang biglang bumalo sa kanya, mas matindi kaysa sa anumang takot na naramdaman niya sa buong buhay niya. Pilit niyang iginalaw ang kanyang katawan. Hindi alintana ang kirot. Gumapang siya. Ang kanyang mata ay desperadong nahahanap sa dilim ng silid. At doon, sa isang sulok, nakita niya ito. Isang lumang kuna na gawa sa kahoy. At sa loob, nakabalot sa isang kumot, ay isang mali na anyo. Angelo. Gumapang siya palapit. Ang bawat galaw ay isang pagsubok. Nang marating niya ang kuna, nanginginig niyang sinilip ang loob. Ang kanyang anak. Natutulo ng mahimbing, tila walang kamalay-malay sa bangungot na kanilang ginagalawan. Hinaplos niya ang malambot nitong pisngi, at isang malaking butil ng luha ang pumata mula sa kanyang mga mata. Luha ang pasasalamat, ngunit may kasamang matinding pangamba. Buhay ang anak niya. Ligtas ito. Sa ngayon, nang medyo kumalma ang kanyang puso, ang utak ng isang dating ahente ang nagsimulang gumana. Inilibot niya ang kanyang tingin. Ang silid ay maliit at gawa sa semento, walang bintana.
Ang tanging liwana ay nanggagaling sa isang bumbilyang nakasabit sa kisame na nagbibigay ng isang malamlam at malungkot na ilaw. Ang pinto ay gawa sa bakal, mukhang matibay at imposibleng buksan ng walang susi. Kung sino man ang kumuha sa kanila, hindi sila basta-basta. Alam nila ang kanilang ginagawa. Ito ay isang profesional na operasyon. Pero bakit? Para ransom. Ang pamilya De Villa ay mayaman. Iyon ang pinakamadaling hulaan. Ngunit may kung anong nasasabi sa kaluban ni Ara na mas malalim pa rito ang dahilan. Biglang, isang tunog ngang kalansing ang umalingaw-ngaw mula sa labas ngang pinto. Sinundan ito ngang pakpihit ng seradura. Kaagad na naging alerto si Ara. Mabilis ngunit maingat siyang umatras palayo sa kuna, ipinuwesto ang kanyang sarili sa isang sulok kung saan hindi siya kaagad makikita. Ang kanyang katawan ay mahina pa, ngunit ang kanyang isip ay matalas na parang isang bagong hasang patalim. Humanda siya sa anumang maring mangyari. Dahan-dahang bumukas ang bakal na pinto, gumagawa ang isang nakakakilabot na tunog. Isang anino ang pumasok, may dalang isang tray ng pagkain at isang bote ng tubig. Isang lalaki. Matangkad at malaki ang katawan. Ang kanyang mukha ay pamilya. Masyadong pamilya. Nang tumama ang liwanag ng bumbilya sa mukha nito, napigil ni Ara ang kanyang pahinga. Ang buhok na medyo mahaba. Ang panga na matigas. At higit sa lahat, ang peklat. Isang mahabang peklat na tumatakbo mula sa gilid ng kanyang kaliwang mata pababa sa kanyang pisngi. Isang peklat na huli niyang nakita sa isang maalikabok na eskinita sa Zamboanga, ilang taon na ang nakalipas, sa isang misyon na naging isang malaking trahedya. Ang puso ni Ara ay tila tumigil sa pagtibo. Ang mundo niya ay gumuho sa pangalawang pagkakataon sa loob ng 24 na oras. Marco? Ang pangalan ay lumabas sa kanyang malabi na parang isang multo. Isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa kanyang isipan, kasama ngang lahat ng sakit at pagsisisi. Ang lalaki, si Marco Santos, ay dahan-dahang lumingon. Ang kanyang mamata ay walang emosyon ng una, ngunit nang makita niya si Ara nagising at nakatingin sa kanya, isang mapait na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Gising ka na pala, sabi nito, ang boses ay magaspang at puno ng isang lamig na hindi naroon dati. Buhay ka. Hindi makapaniwalang sabi ni Ara. Paano? Nakita ko. Akala ko patay ka na. Tumawa si Marco, isang tawang walang saya. Akala mo? O inaasahan mo? Mas madali sigurong matulog sa gabi kapag iniisip mong patay na ang taong iniwan mo sa gitna ng putukan, hindi ba, Alena? Ang paggamit niya nganyang buong pangalan ay parang isang sampal. Walang tumatawag sa kanya ang Alena ngayon, siya si Ara. Ngunit para kay Marco, siya pa rin ang dating Alena Reyes, ang ahente, ang kasama niya sa panganib. Ang kasama niyang inakala niyang nataksil sa kanya. Hindi kita iniwan, Marco, depensa ni Ara. Ang kanyang boses ay nangingini. Sumusunod lang ako sa utos. Sinabi nilang wala ng paasa. Sinabi nilang iwanan ang sugatang kasama para iligtas ang sarili mo. Putol ni Marco, ang kanyang boses ay biglang tumaas, punong galit na matagal ng kinimkim. Habang nag-agabuhay ako, ikaw ay ligtas na paalis. Nakatanggap ka pa yata ng medalya para sa kabayanihan mo. Napayuko si Ara. Ang sugat ng nakaraan ay muling bumukas. At ito'y kasing sakit pa rin ng dati. Hindi mo naiintindihan. Ah, pero ngayon, naiintindihan ko na, sabi ni Marco, inilapak ang tray sa sahig. Lumapit siya ang isang hakbang, at si Ara ay napaatras. Naiintindihan ko kung ano ang halaga ng katapatan. At naiintindihan ko rin kung ano ang pakiramdam ng isang taong tinanggalan ng lahat. Bakit mo to ginagawa, Marco? Tanong ni Ara. Pilit pinatatata ang kanyang boses. Ang anak ko, wala siyang kasalanan dito. Tumingin si Marco sa kuna. At sa isang saglit, nakita ni Ara ang isang bahid ng paalinlangan sa mga mata nito bago ito muling natabunan ng galit. Bayad utang lang ito. Alena. Para sa akin. At para sa taong nagito sa akin. Sino? Desperadong tanong ni Ara. Sino ang may gawa nito? Ngumisi si Marco. Isang ngising puno ng panunukso at paghihiganti. Lumakat siya patalikot palabas ng silid. Isang tao mas galit pa sa akin,
Sabi niya bago isara ang pinto. Isang taong araw-araw mong nakikita pero hindi mo nakikita ang tunay na kulay. Huminto siya saglit sa may pintuan at iniwan ang isang huling, makamanda na salita. Isang taong kilalang-kilala ng asawa mo. Isang malakas na kalabo ang narinig ng isara at ikandado ang bakal na pinto, iniwan si Ara sa dilim, kasama ang kanyang anak, at ang isang katotohanang mas nakakatakot pa kaysa sa pagkakakulong niya. Ang kaaway ay hindi isang estranghero. Ang kaaway ay nasa loob ng kanilang tahanan. Ang bawat segundo ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Miguel. Ang mensahe sa kanyang cellphone huwag kang tumawa ng pulis ay isang kadenang nakagapos sa kanyang mga kamay. Paano siya kikilos? Paano niya ililigtas ang kanyang mag-ina kung ang bawat galaw niya ay binabantayan? Ang isip niya ay isang magulong bagyo. Ang imahe ni Ara at ng kanilang anak sa kamay ng mga kidnapper ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, isang bangungot na hindi niya matakasan kahit gising. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Ara. Para sa kanilang 4 na anak. Sa gitna ng kaguluhan, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Isang taong laging nariyan para sa kanya, isang taong itinuturing niyang pangalawang ina. Si Isabella. Idinyal niya ang numero nito. Ang kanyang madaliri ay bahagyang nanginginig. Miguel, iho. Sagot kaagad ni Isabella, ang boses nito ay puno ng pag-alala. Nabalitaan ko ang nangyari. Diyos ko, kamusta ka? Nasaan ka? Nasa ospital pa po? Tita? Sagot ni Miguel. Ang boses niya ay basa. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Huwag kang mag-alala. Papunta na ako diyan. Mabilis na sabi ni Isabella. Huwag kang alis. Hintayin mo ako. Ang nasalita ni Isabella ay parang isang balsamo sa nakdurugo niyang puso. Sa wakas, isang taong makakausap niya, isang taong makakaintindi. Nakita sila sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa loob mismo ng ospital. Pagkakita pa lang ni Isabella kay Miguel, kaagad niya itong niyakap ng mahigpit. Diyos ko, iho. Hindi ko kayang isipin ang pinagdadaanan mo, sabi ni Isabella, ang kanyang mamata ay napapakita ng malalim na awa. Anumang kailangan mo, sabihin mo lang. Nandito lang ako para sa'yo. Salamat po, tita, sabi ni Miguel, kumalas sa yakap. Napaupo siya, ang kanyang nga balikat ay mabigat sa dalahin. May pinadalang mensahe ang nga kumuha sa kanila. Bawal daw akong tumawa ng pulis. Napatakip ng bibig si Isabella. Ang kanyang mukha ay napakita ng pakabigla. Ransom? Pera ang gusto nila? Hindi ko pa alam. Pero tiyak na yon ang pakay nila, sabi ni Miguel. Umupo si Isabella sa tapat niya, ang kanyang mukha ay seryoso. Hinawakan niya ang kamay ni Miguel. Miguel, makinig ka sa akin. Kailangan nating maging maingat. Masyadong maingat. Lalo na't hindi natin alam kung sino ang magkataong ito. Anong ibig niyong sabihin, tita? Nag-atubili si Isabella, tila ba nag-isip kung dapat ba niyang sabihin ang nasa isip niya. Iho, alam kong mahal na mahal mo si Ara. At mahal ko rin siya para sayo, pero alam naman nating lahat na may nakaraan siya. Isang nakaraan na hindi niya masyadong ikinukwento. Napakunot ang no ni Miguel. Ano pong kinalaman ng nakaraan ni Ara dito? Sana lang walang kinalaman dito ang nakaraan ni Ara. Mahirap paniwalaan, pero huminga ng malalim si Isabella. Ang kanyang nga mata ay puno ng pait. Paano kung may magadati siyang kawe? O, paano kung may mautang siya na hindi natin alam? Impossible, mabilis na tanggi ni Miguel. Ngunit ang mga salita ni Isabella ay parang matinit na bumaon sa kanyang isipan. Hindi ganoong klaseng tao si Ara. Alam ko, iho. Pero ang desperasyon ay kayang matula sa isang tao na gumawa ng mabagay na hindi natin inaasahan, malumanay na sabi ni Isabella. Ang sinasabi ko lang, kailangan nating isaalang-alang ang lahat ng anggulo. Bago tayo gumawa ng anumang hakbang, alamin muna natin kung sino talaga ang kalaban. Umalis si Isabella makalipas ang ilang sandali, iniwan si Miguel na mas lalong naguguluhan. Ang lason ng pagdududa ay nagsimula ng gumapang sa kanyang sistema. Hindi niya gustong pag-isipan,
ngunit ang natanong ay nagsimulang mamuo. Bakit laging umiiwas si Ara kapag tinatanong niya ang tungkol sa dati nitong trabaho? Sino ang nga kaibigan niya nun? May mga tinatago ba siya sa kanya? Habang pabalik siya sa silid kung nasaan ang tatlo pa niyang anak, napatigil siya sa harap ng isang television sa lobby. Isang breaking news ang naka-flash sa screen. Asawa at anak ng kilalang business heir na si Miguel de Villa nawawala. Ngunit hindi iyon ang napatigil sa kanyang pahinga, kundi ang sinabi ang reporter. Ayon sa isang source na malapit sa pamilya, may anggulong tinitingnan na posibleng may kinalaman ang komplikadong nakaraan ang asawa nitong si Alena Reyes sa insidente, at hindi isinasantabi ang posibilidad na isa itong kaso nga. Kidnap mo para makakuha ng pera sa pamilya de Villa. Sinungaling. Sigaw ni Miguel sa telebisyon, napatingin sa kanya ang ilang nga tao. Ngunit kahit gaano pa niya itanggi, ang butong pagdududa na itinanim ni Isabela ay nasimula ng umusbong. Ang sinabi ngang sa balita ay halos kaparehong ibinulong sa kanya ni Isabela kanina. Isang source na malapit sa pamilya. Paano? Bumalik siya sa kanilang mansyon ng gabing iyon, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamawalang kwentang tao sa mundo. Kailangan niyang makahanap ng sagot. Kailangan niyang patunayan sa sarili niya na mali ang lahat ng kanilang sinasabi. Sa kanilang silid ni Ara, desperado siyang nahanap ng kahit anong maaring magbigay sa kanya ng liwanag. At doon, sa ilalim ng kanilang kama, nakita niya ito. Isang maliit at itim na kahon na gawa sa bakal. Ang kahon ni Ara. Ang kahon na palagi niyang sinasabi na huwag niyang bubuksan. Na ito raw ay naglalaman lamang ng malumang basura. Ngayon, ang lumang basura na iyon ay maring maglaman ng sagot na kanyang hinahanap. Dinampot niya ang kahon. Mabigat ito. Malamig. Tiningnan niya ang maliit na kandado nito. Naalinlangan siya. Ito ay paglaba sa tiwala ni Ara. Ngunit ang imahe ng kanyang maina, nabiha at nasa panganib, ay mas matimbang. Kumuha siya ng isang maliit na martilyo at isang screwdriver mula sa kanyang toolbox. Ang puso niya ay kumakabog ng mabilis habang pilit niyang sinisira ang kandado. Isang malakas na click ang narinig niya. Bumukas ang kahon. Nanginginit niyang itinaas ang takip. At ang kanyang hininga ay napigil sa kung ano ang kanyang nakita sa loob. Ang inaasahan ni Miguel na makita sa loob ng kahon ay mga lumang love letters, mga resibo ng utang, o marahil ay mga larawan ng dating kasintahan, mga bagay na magpapatunay sa mga teoryang ibinulong sa kanya. Ngunit ang nakita niya ay isang bagay na ganap na naiba. Isang bagay na hindi niya kailanman inakala. Sa ibabaw ng lahat ay isang kulay ubang tela na maingat na nakatupi. Nang alisin niya ito, tumambat sa kanya ang laman ng kahon. Ang puso niya ay nasimulang tumibo ng mas mabilis. Hindi ito malumang basura. Mayroong 3 medalyang karangalan. Isang maliit na plate ng pakilala mula sa isang ahensyang gobyerno na hindi niya kilala. At sa ilalim nga ito, nakabalot sa isa pang tela, ay isang bagay na malamig at mabigat. Nanginginig niyang inalis ang balot. Isang itim na handgun. Naka-disassemble. Bawat piyesa ay malinis at mayos na nakalagay, tila ba handang buuin anumang oras. Napatras si Miguel. Napopo siya sa sahig. Ang kanyang nga mata ay nanlalaki. Hindi maalis sa mga bagay na nasa loob ng kahon. Sino ang asawa niya? Sino ang babaeng pinakasalan niya? Ang alam niya, si Ara ay nagtrabaho sa isang security firm noon, isang simpleng desk job ayon sa kanya. Pero ito ay hindi trabahong isang ordinaryong security personnel. May isa pang bagay sa ilalim ng baril. Isang lumang litrato, dinampot niya ito. Isang group picture ng isang pangkat ng mga taong nakasuot ng itim na combat gear, ang kanilang nga mukha ay seryoso, ang kanilang nga mata ay matalas. At sa gitna nila, mas batang ang ilang taon ngunit hindi may kakaila, ay si Ara. Ang kanyang buhok ay nakatali. At may hawak siyang isang M16 rifle. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kumpiyansa at panganib. Dinala ni Miguel ang kanyang mga mata sa mamukha sa larawan, at doon, sa tabi ni Ara, nakita niya ito. Ang lalaking may peklat sa mukha. Ang lalaking kumuha sa asawa niya. Biglang naugnay ang lahat sa kanyang isipan.
Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa utang. Ito ay tungkol sa nakaraan ni Ara. Isang nakaraan na mas komplikado at mas mapanganib kaysa sa kanyang pinakamasamang imahinasyon. Ang asawa niya ay hindi biktima ng isang ordinaryong krimen. Siya ay target. Ang pagdududa na itinanim ni Isabela ay biglang nalanta, napalitan ng isang bagong damdamin. Ang matinding paalala para sa kaligtasan ng kanyang asawa. Hindi si Ara ang may kasalanan dito. Biktima siyang isang mundong matagal na niyang iniwan. Sa gitna ng kanyang pag-isip, tumuno ang kanyang cellphone. Ang pangalangang kanyang ama ang lumabas sa screen. Miguel, pumunta ka sa library. Ngayon na. Mag-isa ka lang, sabi ni Don Ricardo, ang boses nito ay mahina at may halong pagmamadali. Agad na kumilos si Miguel. Isinara niya ang kahon at itinago itong muli sa ilalim ng kama. Mabilis siyang bumaba papunta sa library ng kanilang mansyon. Naabutan niya ang kanyang ama na nakaupo sa paborito nitong silya, ngunit hindi ito ang Don Ricardo na kilala niya. Ang dati malakas at makapangyarihang figura ay mukhang nanghina at namumutla, ang kanyang pahinga ay mababaw. Pa, anong nangyayari sa inyo? Magpatawa po ako ng doktor, naalalang sabi ni Miguel. Huwa! Pigil ni Don Ricardo, iwinawasiwas ang kanyang kamay. Wala ng oras. Makinig kang mabuti. Anak! Tumingin si Don Ricardo sa kanyang anak. Ang nga mata nito ay puno ng pagsisisi at takot. Nakamali ako, Miguel. Isang malaking pagkakamali. Ano po yon, pa? Hindi sumagot si Don Ricardo. Sa halip, may kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit at gintong susi. Inabot niya ito kay Miguel. Sa likod ng libro ni Shakespeare. Sa pangatlong estante. May isang safe. Buksan mo. Alamin mo ang katotohanan. Hinawakan ni Miguel ang susi, ang kanyang kamay ay nangingini. Pa. Miguel, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay halos pabulong na. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng anak. Anak, pakinggan mo ako. Huminga siya ng malalim, tila ba inuubos ang natitirang lakas. Huwag kang magtiwala kay Isabela. Ang masalitang iyon ay tumama kay Miguel na parang kidlat. Si Isabela? Ang kanyang tita Isabela? Ang taong kanina lang ay nagbibigay sa kanyang payo at konsolasyon? Hinintay ni Miguel ang karugtong, ngunit si Don Ricardo ay napapikit na lamang, tila naubusan na ang lakas. Naiwang tulala si Miguel. Hawa ang susi, lumapit siya sa bookshelf. Hinanap niya ang hilera ng malibro ni Shakespeare at, sa likod ng ito. Natakpuan niya ang isang maliit at halos hindi mapansing pinto ng isang safe. Ginamit niya ang susi. Bumukas ito. Sa loob, walang pera o alahas. Ang laman nito ay isang folder ng mga dokumento at isang maliit na digital voice recorder. Binuklat niya ang folder. Mapapeles ng negosyo. Magabang transfer. Magkasunduan. Lahat ay sa pagitan ni Don Ricardo de Villa at ni Isabela Montenegro. Ngunit hindi ito mag-ordinaryong transaksyon. Ito ay mapapeles na napapakita nga ma-illegal na gawain, mapatunay nga paiwas sa buwis, makasunduan sa ilalim nga mesa. Ito ang masikretong bumo sa imperyo nga de Villa. At si Isabela, hindi lang siya kabit. Siya ay kasapwat. Kinuha niya ang voice recorder. Ang kanyang puso ay kumakabo ng napakabilis. Pinindot niya ang play button. Isang pamilya na boses ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng library. Ang boses ni Isabela, ngunit hindi ito ang malumanay na boses na kilala niya. Ito ay malamig, matalas, at puno ng galit. Ibinigay mo sa kanila ang lahat. Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa iyo, para sa kumpanyang ito. Ang lahat ng sakripisyo ko. Sa kanila mo lang ibibigay ang mana. Sa babaeng iyon na walang kaalam-alam at sa mga anak niya. Sinundan ito in boses in kanyang ama, mahina at pagod. Tapos na tayo, Isabela. Pamilya ko sila. Sila ang mahalaga sa akin. Isang mapait na tawa ang narinig ni Miguel. Ang tawa ni Isabela. Pamilya. Pagsisisihan mo ito, Ricardo. Sisirain ko ang lahat ng mahalaga sa'yo, lalo na ang pepektong pamilya ang anak mo.
Agawin ko sa kanila ang lahat, tulad ng pag-agaw mo sa kinabukasan ko. Napatay ni Miguel ang recorder. Ang katahimikan sa library ay mas nakabibingi kaysa dati. Lahat ay kasinungalingan. Ang pag-alala, ang mayakap, ang ngapayo. Lahat ay parte ng isang masamang plano. Ang kalaban ay hindi ang nakaraan ni Ara. Ang kalaban ay ang babaeng tinuring niyang pamilya. Ang salita ni Marco ay parang lason na naiwan sa hangin. Isang taong kilalang-kilalang asawa mo. Isabella. Ang pangalan ay sumulpo sa isip ni Ara na parang kidlat. Walang ibang tao na ganon kalapit sa pamilya, ganon kalapit kay Don Ricardo, na may kakayahang makimkim ng ganon klaseng galit. Ang tita Isabella na laging nakangiti. Ang tita Isabella na laging may dalang regalo. Ang tita Isabella na isang ahas sa kanilang paraiso. At kung si Isabella ang may pakanan nito, ibig sabihin nasa panganib si Miguel. Nasa panganib ang tatlo pa niyang anak. Hindi alam ni Miguel na ang kawe ay nasa tabi na niya, nakpapanggap na kakampi. Hindi na siya maaring maghintay. Hindi na siya maaring umasa na ililigtas siya ni Miguel. Dahil sa pagkakataong ito, siya ang kailangang magligtas sa kanila. Ang Ara na isang simpleng may bahay at ina ay kailangang magpahinga. Ang Alena na isang ahente, ang babaeng sinanay na mabuhay sa gitna ng panganib, ay kailangang magising. Nang sumunod na araw, nang dalhan siya ni Marco ng pagkain, ibang Ara na ang kanyang hinarap. Wala na ang takot sa kanyang nga mata, napalitan ito ng isang malamig na kalkulasyon. Kumain ka na, sabi ni Marco. Inilapa ang tray sa sahi. Marco, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay kalmado. Makano ang ibinayad niya sayo para dito? Napatigil si Marco. Hindi ito tungkol sa pera. Talaga? Ngumisi si Ara, isang ngising hindi umabot sa kanyang nga mata. Dahil ang Isabelang kilala ko, lahat ng bagay ay may presyo. Anong tingin mo sa sarili mo? Kasosyo? Katropa? Marco, isa ka lang kasangkapan. Isang bala sa baril na itatapon din niya kapag wala ng silbi. Tumigil ka, Mariying sabi ni Marco, ngunit nakita ni Ara ang bahagyang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ginagamit ka lang niya, Marco, papatuloy ni Ara, bawat salita ay tumpa at may bigat. Pareho tayong alam kung paano maglaro ang mataong tulad niya. Sa tingin mo ba, hahayaan ka niyang mabuhay kapag nakuha na niya ang gusto niya? Isang buhay na saksi sa krimen niya. Gising, Marco. Ginawa kaniyang tagapaalaga ng sanggol habang siya ay nakpapakasaya sa pera ng Davila. Hindi umimik si Marco. Kinuha niya ang walang lamang tray at mabilis na lumabas, isinasara ang pinto ng may diin. Ngunit alam ni Ara, naiwan ang lason ng kanyang nga salita sa isipan nito. Ang unang hakbang ay nagawa na. Ngayon, ang pangalawa. Ang pagtakas. Habang natutulog ang kanyang munting si Angelo, sinimulan ni Ara ang kanyang plano. Ang bakal na kuna, na simbolo ang kanilang pagkakakulong, ay magiging susi niya sa kalayaan. Maingat, gamit ang kanyang makuko, sinimulan niyang bakbakin ang pintura sa isang tornilyo. Nang ito'y lumuwak, ginamit niya ang kanyang lakas para pihitin ito ng paulit-ulit hanggang sa matanggal. Gamit ang tornilyo, kinaskas niya ang dulo ng isang manipis na alambre na bahagi ng balangkas ng kuna. Kailangan niya ng isang bagay na matulis. Isang bagay na kayang magbukas ng posas, o maging isang sandata kung kinakailangan. Sa bawat pagbisita ni Marco, napapanggap siyang mahina at natatakot. Ngunit sa bawat paggalis nito, napapatuloy siya sa kanyang gawain. Ang tunog ng pagkaskas ang metal sa semento ay naging kanyang lihim na musika. Na tinatabunan ng mahinang pag-iya o pag-awit niyang oyayi para sa kanyang anak. Ang pag-alaga kay Angelo ang nagpapanatili sa kanyang katinuan. Sa bawat pagpapadede niya, sa bawat pagpapalit ng lampin, naalala niya kung para saan at para kanino ang kanyang pakikipaglaban. Makakaalis tayo dito, anak, bulong niya sa natutulog na sanggol. Pangako ko yan sa'yo. Ipapakilala pa kita sa mga kapatid mo. Habang tumatagal, napapansin ni Ara ang kilos ni Marco. Napansin niya ang isang pattern. Isang kahinaan. Gabi-gabi, eksaktong alas 9, tumatayo si Marco malapit sa pinto at naglalabas ng kanyang cellphone.
Sa loob ng 5 hanggang 10 minuto, ang kanyang atensyon ay nahahati. Nagbabasa man siya ng mensahe o naglalaro, iyon ang mga sandaling hindi siya 100% alerto. Iyon ang kanyang pagkakataon. Isang gabi, pagkatapos ng ilang araw ng paghahanda, naramdaman ni Ara na handa na siya. Ang alambre ay sapat ng matulis. Ang kanyang katawan ay medyo nakabawi na ng lakas. Ang kanyang plano ay buo na sa kanyang isipan. Hinawakan niya ang alambre. Ang malamig na metal ay tila nangangako ng kalayaan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak, na nakabalot na sa kumot. Hinalikan niya ito sa noo. Sumandal siya sa pader, sa isang madilim na sulok, at naghintay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang bilang. Ang bawat pahinga ay isang paghahanda. Tumingin siya sa relos na suot ni Marco nang dalhin nito ang kanilang hapunan kanina. 8:58 8:59 Ang tunog ng pagpihit ng orasan sa kanyang isipan ay parang tunog ng isang bombang malapit ng sumabo. 9:00. Tulad ng inaasahan, bumukas ang maliit na bintanilya sa bakal na pinto. Sumilip si Marco sa loob, isang nakagawyang pagsusuri bago siya magpahinga. Nakita niya si Ara na nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang sanggol, tila ba natutulo. Nasiyahan sa nakita, isinara ni Marco ang bintanilya at sumandal sa pader sa labas, inilabas ang kanyang cellphone. Iyon ang hudyat. Mabilis ngunit walang ingay na kumilos si Ara. Inilapat niya si Angelo sa isang sulok na ligtas sa daanan, at kinuha ang isang piraso ng kumot. Binasa niya ito sa natirang tubig mula sa botelyang iniwan ni Marco. Pagkatapos, kinuha niya ang matulis na alambre at lumapit sa pinto. May isang maliit na siwang sa pagitan ng pinto at ng semento, sapat lang para may pasok ang manipis na metal. Gamit ang lahat ng kanyang natutunang kasanayan, sinimulan niyang kalikutin ang simpleng trangka sa labas. Click, click, click. Ang bawat tuno ay parang isang putok ng baril sa kanyang tainga, ngunit alam niyang abala si Marco sa kanyang cellphone. Ang kanyang madaliri ay nangingini, hindi sa takot, kundi sa adrenaline. Click. Isang huling mas malakas na tuno. Ang trangka ay bumukas. Dahan-dahan. Itinulak ni Ara ang pinto, sapat lang para makalusot ang kanyang katawan. Ang bakal ay gumawa ang isang mahinang langit-ngit. Napatigil si Marco sa pagtingin sa cellphone. Napakunot ang kanyang noo. Ano yun? Bago pa man siya makalingon ng tuluyan, sumugot na si Ara. Hindi siya sumiga. Hindi siya nag-atubili. Ang kanyang kilos ay mabilis at tiyak. Inihampas niya ang basang kumot sa mukha ni Marco, pansamantalang nililito at binubulak ito. Ano? Hindi na natapos ni Marco ang kanyang sasabihin. Ginamit ni Ara ang pagkataon. Hindi niya sinaksak si Marco gamit ang alambre. Hindi niya ito tinadyakan sa lalamunan o sinuntok sa mukha. Iba na siya ngayon. Sa halip, tinusok niya nga niyang madaliri ang dalawang partikula na pressure points sa lig at balikat ni Marco. Ito ay isang teknik na hindi nakamamatay. Ngunit nadudulot ng pansamantalang paralisis. Ang nga mata ni Marco ay nanlaki sa gulat, hindi sa sakit. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang nga braso at binti. Bumaksa siya sa sahig, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Tanging ang kanyang nga mata lamang ang may buhay. Tumayo si Ara sa harap niya, hinihingal. Hindi kita papatayin, Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit matata. Hindi na ako ang dating ako, pero hindi rin kita hahayaang saktan pa ang pamilya ko. Tinalikuran niya si Marco, na naiwang nakahandusay at walang magawa. At mabilis na bumalik sa loob ng silid para kunin si Angelo. Niyakap niya ang kanyang anak. Okay lang, baby. Aalis na tayo. Paglabas niya ng kulungan, doon niya napatanto kung nasaan sila. Isa itong basement ng isang malaking bahay. Isang rest house, base sa makasangkapang nakita niya sa itaas. Lumabas siya sa likurang pinto at ang bumungat sa kanya ay isang malawak na hardin na napapaligiran ng matataas na pader. Sa di kalayuan, natatanaw niya ang kumikinang na tubig ng isang lawa at ang mailaw ng Tagaytay. Walang oras para mag-isip. Kailangan niyang makaalis bago may ibang makakita sa kanila. Nakita niya ang isang bahagi ng pader na medyo mababa at may magumagapang na halaman. Dito siya dumaan. Inilagay niya si Angelo,
sa isang makeshift na duyan na gawa sa kumot, isinabit ito ng maingat sa kanyang likuran at sinimulang akyatin ang pada. Ang kanyang makalamnan ay sumisigaw sa sakit. Ang kanyang kamay ay nagasgas sa magaspang na bato. Ngunit sa bawat pagangat, ang imahe ng tatlo pang anak at ni Miguel ang nagbibigay sa kanyang lakas. Nang marating niya ang tuktok, hindi siya naatubili. Tumalon siya. Bumasa siya sa malambot na damo sa labas, ang sakit ng pagbaksa ay halos mapamanhit sa kanyang buong katawan. Ngunit hindi niya ito ininda. Mabilis siyang tumayo, sinigurong ligtas si Angelo, at tumakbo. Tumakbo siya palayo sa bahay, palayo sa panganib, patungo sa kadiliman ng kakahuyan na nakapalibot sa lugar. Ang kanyang pagtakbo ay naging isang karera laban sa oras at sa kalikasan. Ang sanga ay humahampas sa kanyang mukha. Ang bato ay tumutusok sa kanyang paa na walang sapin. Ang lamig bi ay nagsimulang tumagos sa kanyang balat. Xé rách chiếc áo mình đang mặc, cô dùng một mảnh để cuốn chặt hơn cho Angelo, giữ ấm cho bé. Mảnh còn lại, cô buộc quanh bàn chân bị thương của mình. Bản năng sinh tồn mà cô tưởng đã lãng quên từ lâu nay lại trỗi dậy mạnh mẽ. Cô men theo hướng những vì sao, tìm kiếm con đường dẫn đến khu dân cư. Pagkatapos ang tila walang katapusang paglalakbay. Habang ang kanyang lakas ay paubos na, may natanaw siyang isang munting liwanag sa di kalayuan. Isang bahay. Pinilit niyang maglakad, bawat hakbang ay isang matinding paksubo. Ang kanyang binti ay nanginginig. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Nang marating niya ang gate ng maliit na bahay, halos wala na siyang lakas. Ipinataas niya ang kanyang kamay at kumatok sa pinto, gamit ang huling onsa ng kanyang enerhiya. Bumukas ang pinto, at isang matandang babae ang tumambat sa kanya. Ang mukha nito ay puno ang pagkabigla. Nakita ni Ara ang pag-aalala sa mga mata ng babae bago siya tuluyang bumaksa sa kawalan. Ang huling salitang namutawi sa kanyang labi ay isang pakiusap. Tulong. Ang recording ay parang isang bombang sumabog sa tahimik na mundo ni Miguel. Paulit-ulit niyang pinakinggan ang boses ni Isabela, ang bawat salita ay punong lason, ang bawat tawa ay punong ng pagbabanta. Ang galit na naramdaman niya ay malamig at matalim. Hindi ito ang nag-aalap na galit ng isang taong biglang nagulat. Ito ang matata na galit ng isang taong sa wakas ay nakita na ang katotohanan. Nawala ang Miguel na naguguluhan at mahina. Ang pumalit ay isang lalaking may isang layunin. Ang bawiin ang kanyang pamilya at panagutin ang may kasalanan. Ginamit niya ang nga dokumentong natagpuan niya sa safe. Mga land title, mga blueprint. Sa tulong ito at ng kaunting pagsasaliksik sa internet, natuntun niya ang lahat ng ari-arian ni Isabela. Isa sa mga ito ang pumukahu sa kanyang atensyon. Isang liblib na rest house sa Tagaytay, na nakatago sa isang lugar na may malawak na kakahuyan at malayo sa mga kapitbahay. Perpektong lugar para maktago ang isang taong kinidnap. Doon sila. Sigurado siya. Ngunit hindi siya maaring sumugot ng mag-isa. Kailangan niya ng tulong-tulong na mapagkakatiwalaan niya. Tinawagan niya si Mang Jun, ang hepang security ng Davila Corporation. Isang lalaking naglingkod sa kanyang ama sa loob ng 30 taon at may utang na loob sa kanilang pamilya. Mang Jun, kailangan ko po kayo, sabi ni Miguel sa telepono. Ang kanyang boses ay matata at puno otoridad na ngayon lang niya naramdaman sa sarili. Ano po yon? Sir Miguel. Pumili po kayo ng 10 pinakamagaling at pinakakatiwalaan nating mga tauhan. Bigyan niyo sila ng dobleng bayad. Hintay niyo ako sa bodega sa Timog. May pupuntahan tayo. Masusunod po, sir. Walang pag-alinlangan sa boses ni Mang Jun. Iyon ang klase ng katapatan na kailangan ni Miguel ngayon. Inilata niya ang mapangang Tagaytay sa malaking mesa sa library. Pinaaralan niya ang bawat kalsada, bawat eskinita, bawat posibleng daan papunta at palabas ng rest house ni Isabela. Hindi na siya ang CEO na nag-aral ng financial reports. Isa siyang general na nagpaplano ng isang pagsalakay. Bago siya umalis, kinausap niya ang ngetauhan na pinili ni Mang Jun. Mga lalaking matitipuno ang katawan at may karanasan sa panganib. Alam kong ang trabaho niyo ay protektahan ang ari-arian ng kumpanya, simula ni Miguel. Tinitignan ang bawat isa sa kanila sa mata. Pero ngayong gabi,
Hindi ko kayo inuutusan bilang CEO niyo. Nakikiusap ako sa inyo bilang isang ama na gustong iligtas ang kanyang pamilya. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Bago nagsalita si Mang Jun. Hanggang sa huli, Sir Miguel. Kasama niyo kami. Sa kabilang dako. Sa kanyang marangyang penthouse sa Makati. Si Isabela Montenegro ay hindi mapakali. Kanina pa siya paikot-ikot sa kanyang sala. Hawa ang isang kopitengang mahaling alak. Tumuno ang kanyang cellphone. Si Marco. Anong nangyari? Sigaw niya sa telepono. Nakataka siya. Sagot ni Marco, ang boses nito ay mahina at hirap. Hindi ko alam kung paano. Masyado siyang magaling. Nabitawan ni Isabela ang kopita. Ang basa na kristal at pulang ala ay kumalat sa puting kapet na parang dugo. Walang hiya. Hanapin mo siya. Hindi siya pwedeng makalayo. Huli na ang lahat. Tiyak na malayo na siya, sabi ni Marco. Napamura si Isabela. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho. Ngunit ang isang tulad ni Isabela Montenegro ay hindi basta-basta sumusuko. Mabilis na nag-isip ang kanyang utak, naghahanap ng bagong paraan. Kung hindi niya kayang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng lakas, gagawin niya ito sa pamamagitan ng panlilinlang. Tinawagan niya ang kanyang personal assistant. Carla, tumawa ka ng press conference. Bukas ng umaga. Sabihin mo sa lahat ng media outlets na may mahalaga akong sasabihin tungkol sa kaso nga de Villa, utos niya. Ang kanyang boses ay malamig na ulit. Oras na para tapusin ang kwento ni Alena Reyes. Kung hindi ko siya kayang itago, sisirain ko siya. Ibaba na sana niya ang telepono nang may maalala siya. At Carla, ihanda mo ang itim kong bestida. Kailangan kong magmukhang isang biktima. Samantala, isang konvoy ng 3 itim na sasakyan ang mabilis na binabaybay ang SLEX, patungong timo. Sa loob ng ngungunang sasakyan, si Miguel ay hindi mapakali. Ang kanyang mamata ay nakatutok sa daan, ang kanyang isip ay nasa kanyang magina. Ligtas ba sila? Nasaktan ba sila? Sa gitna ng kanyang mag-aalalahanin, umugong ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Naalinlangan siyang sagutin ito. Maaring isang patibong. Ngunit maaring ito rin ang sagot na hinihintay niya. Hello? Sagot niya. Ang kanyang boses ay maingat. Hello, ito po ba si Sir Miguel de Villa? Tanong ng isang boses ng matandang babae sa kabilang linya. Ako nga po. Sino to? Naku. Mabuti na lang at tama ang numerong nakuha ko sa pitaka niya, sabi ngang babae, tila nakahinga ng maluwak. Sir Miguel. Ako po si Aling Nena. May isang babae at isang sanggol po kasi dito sa bahay namin. Dumating siyang sugatan at halos walang malay. Hinahanap kaniya. Napatigil ang pahinga ni Miguel. Ang kanyang puso ay nasimulang tumibo ng napakabilis. Ano pong pangalan niya? Tanong ni Miguel, kahit na alam na niya ang sagot. Ang pangalan daw niya ay Ara. Palikong Kaliva? Dito sa eskinita. Sigaw ni Miguel sa driver, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa maliit na ilaw na tinuro ni Aling Nena sa mapa na idinrawing nito. Iniwan niya ang kanyang matauhan sa pangunahing kalsada, may mahigpit na utos na bantayan ang lahat ng posibleng labasan. Siya lang ang tutuloy. Ito ay isang bagay na kailangan niyang gawin ng mag-isa. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, isang halong pananabik at matinding takot. Malapit na. Ilang metro na lang. Matapos ang ilang araw na parang isang walang katapusang bangungot. Sa wakas ay makikita na niya sila. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit na bahay na kubo, ang tanging tahanan sa gitna ng kadiliman. Bago pa man siya makababa, bumukas na ang pinto. Si Aling Nena? May hawak na lampara? Ang sumalubong sa kanya. Sir Miguel. Mabuti dumating na kayo, bulong ng matanda. Hindi na sumagot si Miguel. Ang kanyang mga mata ay nasa loob ng bahay. At doon, sa isang lumang silyang tumba, nakaupo ang kanyang mundo. Nakita niya si Ara. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang damit ay may mapunit at bahid ng puti. May gasgas sa kanyang pisngi at isang pasa sa kanyang braso. Mukha siyang pagod. Sugatan. At mas payat kaysa sa huli niya itong makita.
Ngunit sa mabisik nito, mahigpit niyang yakap-yakap ang kanilang anak na si Angelo, na mahimbing na natutulog. Nang mag-angat ng tingin si Ara at makita siya, nakita ni Miguel ang lahat sa mga mata nito. Ang takot, ang sakit, at ang isang napakalaking alon ng ginhawa. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa baga ni Miguel. Tumakbo siya papasok. Hindi niya napansin ang matandang maasawa, ang maliit na sala, o ang amoy ng kape. Ang tanging nakikita niya ay si Ara. Nang marating niya ito, lumuhod siya sa harap nito. Hindi niya alam ang sasabihin. Walang salita ang sapat. Kaya ginawa niya ang tanging bagay na kaya niyang gawin. Niyakap niya sila. Ang kanyang makina. Niyakap niya sila ng mahigpit, na parang kung bibitawan niya sila ay muli silang mawawala. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan ni Ara. Narinig niya ang mahina nitong pahikbi sa kanyang balikat. Nandito ka na. Bulong ni Ara. Ang boses ay basag. Nandito na ako, sagot ni Miguel, ipinikit ang kanyang mga mata at nilanghap ang amoy ng kanyang asawa. Nandito na kayo. Ilang sandali silang nanatili sa ganoong posisyon. Isang pamilyang muling nabo sa gitna ng kaguluhan. Para kay Miguel, ang yakap na iyon ang nagayos sa lahat ng nabasak sa loop niya. Ang babaeng yakap niya ngayon sugatan ngunit hindi sumuko, natakot ngunit matapang ay ang babaeng nasa larawan sa loop ng itim na kahon. At sa halip na matakot, isang nagumapaw na pahanga at pagmamahal ang kanyang naramdaman. Nang sila'y kumalma, dinalhan sila ni Aling Nena ng mainit na sabaw. Habang maingat na inililipat ni Miguel si Angelo sa isang pansamantalang higaan, simulang makwento si Ara. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagdukot. Ang pagising sa basement. Ang pagharap kay Marco. Ang bawat salita ay lumalabas ng may bigat, ngunit habang nagsasalita siya, unti-unting nababawasan ang tensyon sa kanyang mabalikat. Si Miguel ay nakinig ng walang putol, ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa mukha ng asawa. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nanghusga. Nakita niya ang sakit sa likod ng bawat alaala, ang tapang sa likod ng bawat desisyon. Nang matapos si Ara, si Miguel naman ang nagsalita. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga kasinungalingan ni Isabela, ang paghahanap niya sa itim na kahon, at ang natuklasan niya sa safe ng kanyang ama. Alam ko na ang lahat, Ara, sabi ni Miguel, hinawakan ang kamay ng asawa. Ang kanyang hawa ay mahigpit at puno ang katiyakan. At wala itong binago. Sa katunayan, mas lalo pa kitang minahal at hinanggaan. Tumingin si Ara sa kanya. Ang kanyang nga mata ay punong luha. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ngang pasasalamat. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang dalawang bahagi ngang kanyang pagkatao si Ara, ang ina, at si Alena, ang mandirigma ay maaring mamuhay ng makasama. At si Miguel ang unang taong tumanggap sa kanilang dalawa. Anong plano natin? Tanong ni Ara. Si Isabela. Nagpatawa siya ng press conference bukas ng umaga, sagot ni Miguel. Plano niyang sirain ka sa mata ng publiko. Plano niyang gawing biktima ang sarili niya. Isang apoy ang biglang naalap sa mga mata ni Ara. Ang apoy ng isang taong pagod ng magtago. Kung gusto niya ngang palabas, bibigyan natin siya. Tumingin siya kay Miguel. Ang kanyang isip ay mabilis na bumubuo ngang isang plano. Haharapin natin siya. Pero sa paraan natin. Habang sila'y nag-usap, biglang tumuno ang cellphone ni Ara na naibalik sa kanya ni Aling Nena mula sa kanyang bulsa. Isang hindi pamilyar na numero. Nakatinginan sila ni Miguel. Maingat niyang sinagot ito. Hello? Ara? Ako to. Ang boses ni Marco. Anong kailangan mo? Malamig na tanong ni Ara. Mali ako, Ara, sabi ni Marco sa kabilang linya. Ang boses nito ay puno ngang pagsisisi. Nakinig ako sa usapan nila ni Isabela sa telepono. Tama ka. Plano niya akong isunod kapag tapos na ang lahat. Ay lang akong bala na itatapon. Katahimikan. Gusto kong bumawi, pagpapatuloy ni Marco. Gusto kong tumestigo laban sa kanya. May recording ako ng lahat ng utos niya sa akin. Isasend ko sayo. Gamitin niyo to. Itumba niyo siya. Pagkatapos ng tawag, ipinasa ni Marco ang isang audio file.
Ito ang huling piraso na kailangan nila. Ang ebidensyang maglalagay kay Isabela sa kulungan. Nakatinginan si Miguel at Ara. Ang kanilang magkamay ay makahawa. Ang kanilang mag-iisip ay isa na. Wala na ang takot. Wala na ang pag-aalinlangan. Ang natitira na lang ay ang determinasyon na tapusin ang laban na ito. Handa ka na ba? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay isang bulong ngunit puno ng lakas. Tumango si Ara. Tumingin siya sa kanyang natutulo na anak, pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang asawa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang manggalabi, isang ngiting punong natapang at pag-asa. Isinilang ako para dito. Para kay Isabela Montenegro, ang press conference ay hindi isang krisis, ito ay isang entablado. At siya ang naisang bida. Habang naglalakad siya patungo sa podium, ang bawat flash and camera ay parang isang spotlight na nagpapatunay ang kanyang kahalagahan. Ang bawat bulungan ng mga reporter ay musika sa kanyang pandine. Nakasuot siya nga isang elegante at simpleng itim na bestida. Ang kanyang buho ay mayos na nakapusot. At ang kanyang mukha ay maingat na minakeupan para makmukhang isang babaeng marangal sa gitna ng matinding kalungkutan. Perpekto. Umupo siya sa gitna ng mahabang mesa, sa tabi ng kanyang abogado. Huminga siya ng malalim, hindi dahil sa kaba, kundi bilang paghahanda sa kanyang pag-arte. Tiningnan niya ang dagat na mga mukha sa kanyang harapan mga reporter. Mga cameramen lahat sila ay mga manonot na naghihintay sa kanyang palabas. At hindi niya sila bibiguin. Magandang umaga sa inyong lahat, simula niya, ang kanyang boses ay mahina at bahagyang nanginginig. Salamat sa inyong pagdalo. Alam kong marami kayong mga katanungan. At narito ako para sagutin ang mga iyon sa abot ng aking makakaya. Sinimulan niya ang kanyang kwento. Isang kwentong maingat na hinabi mula sa mga kalahating katotohanan at buong kasinungalingan. Ikinuwento niya kung paano niya itinuring na parang sariling anak si Miguel at kung paano niya tinanggap si Ara sa kanilang pamilya ng buong puso. Mahal ko si Ara, sabi niya. At sa tamang tiempo, isang butil ngang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hinayaan niya itong gumulong sa kanyang pisngi. Itinuring ko siyang parang tunay na anak. Kaya ang sakit na nararamdaman ko ngayon ay hindi may paliwanag. Narinig niya ang sunod-sunod na paklik ng kamera, sinasalo ang bawat patak ng kanyang peking luha. Magaling. Isabela. Nakuha mo sila. Sabi niya sa kanyang sarili. Nang malaman kong buntis siya sa apat na anghel, ako ang pinakamasayang tao para sa kanila. Ngunit, may mga bagay pala tungkol kay Ara na hindi namin alam. Isang madilim na nakaraan na pilit niyang itinatago. Ang magbulungan sa silid ay lumakas. Na-curious sila. Iyon ang gusto niya. Hindi ko siya hinusgahan, papapatuloy ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng papapakumbaba. Ngunit ngayon, sa pagkawalan niya kasama ang isa sa mga bata, hindi ko maiwasang isipin na marahil ang nakaraang iyon ang bumalik para maningil. O marahil ito ay isang bagay na mas malala pa. Tumingin siya ng diretso sa pinakamalapit na kamera na para bang kinakausap niya ang buong Pilipinas. Ang kanyang mukha ay puno ng peking awa at kabanalan. Ara, kung nasaan ka man, kung naririnig mo to, sumuko ka na. Ibalik mo na ang bata. Walang problemang hindi kayang ayusin. Patawarin ka nawa ang Diyos. Ito na ang kanyang grand finale. Ang imahe ang isang martir. Ng isang biktima. Pakiramdam niya ay nanalo na siya. Ang simpatya ang publiko ay nasa kanya na. Ngunit biglang, isang malakas na tunog ang pumutol sa katahimikan. Ang malalaking pinto sa likod ng press room ay bumukas ng sabay. Lahat ng mga ulo ay lumingon. Ang lahat ng mga kamera ay napabaling sa direksyon ng pinto. Maging si Isabela ay napatingin, ang kanyang perpektong paarte ay biglang natigil. Isang babae ang pumasok. Si Ara. Ang itsura niya ay malayo sa larawan ng isang kontrabida na ipininta ni Isabela. Mukha siyang pagod at sugatan, ngunit may dignidad sa kanyang pagtayo. Ang kanyang mamata ay hindi nagpapakita ng takot, kundi ng isang matinding determinasyon. Nagulat si Isabela. Anong ginagawa niya dito?
Bulong niya sa kanyang abogado. Paanong? Bago pa man siya makabawi sa pagkabigla, isa pang bagay ang nangyari. Ang malalaking LED screen sa likod ng podium, na kanina lang ay nakpapakita ng logo ng The Villa Corp, ay biglang nagiba. Isang video ang lumabas. Isang lalaking nakaupo sa isang madilim na silid. Ang mukha ay puno ng pasa at pagsisisi. Si Marco. Ako si Marco Santos, sabi nga lalaki sa video. Ako ang dumukot kay Alena Reyes at sa kanyang anak. Sa utos ni Isabela Montenegro. Nanlamig ang buong katawan ni Isabela. Hindi. Hindi ito maari. Ngunit hindi pa doon natapos. Pagkatapos ang video, isang audio recording ang umalingaw-naw sa buong silid. Malinaw at hindi may kakaila. Ang boses niya, pagsisisihan mo ito. Ricardo, sisirain ko ang lahat ng mahalaga sa'yo, lalo na ang perpektong pamilya ng anak mo. Agawin ko sa kanila ang lahat. Ang ngebulungan ay naging sigawan. Ang nge-flash ang kamera ay tila sumasabo sa kanyang mukha. Ang entablado ni Isabela ay naging kanyang sariling bitayan. Ang manonot niya ay naging kanyang ngehukom. Sa gitna ng kaguluhan, umakyat si Ara sa entablado. Naglakat siya papalapit kay Isabela, bawat hakbang ay mabigat at may kahulugan. Ang dating manugang na laging nakayuko ay ngayon, nakatingin sa kanya ng diretso, mas mataas. Napatayo si Isabela, ang kanyang mukha ay puti na parang papel, ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang lahat ng kanyang plinano, lahat ng kanyang kasinungalingan, ay gumuho sa isang iglap. Hinawakan ni Ara ang mikropono sa harap niya. Tumingin siya sa mga mata ni Isabela, mga matang puno na ngayon ng purong sindak. Tapos na ang laro mo, Isabela. Mula sa kinatatayuan niya sa likod ng press room, pinanut ni Miguel ang lahat. Ang bawat salita ni Ara ay tumatagos sa kanyang puso, hindi bilang isang akusasyon, kundi bilang isang deklarasyon ng katotohanan. Isang nagumapaw na pagmamalaki ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Iyon ang asawa niya. Ang kanyang si Ara. Ang reyna niya. Ang babaeng minamaliiting mundo, ang babaeng minsan niyang pinagdudahan, ay nakatayo ngayon sa harap ng lahat, hindi para magiganti, kundi para manindigan. Ang kaguluhan sa loob ng silid ay sumabog. Ang nga reporter ay nagsisigawan, sabay-sabay na nagtatanong. Ang nga flash ng kamera ay walang tigil. Sa gitna ng lahat ng ito, nakita ni Miguel ang papasok ng mga pulis. Dalawang pulis na naka-uniforme ang mabilis na umakyat sa entablado at nilapitan si Isabela. Isabela Montenegro, inaaresto ka namin para sa kasong kidnapping at frustrated murder, sabi ngang isa sa mga pulis, habang ipinapakita ang warrant. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Biktima ako dito. Sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay matinis at puno ni pakasuklam. Ang maskara niya pagiging isang marangal na biktima ay tuluyan ng natanggal, inilalantad ang totoong halimaw sa ilalim nito. Nakpupumiglas si Isabela habang pinoposasan, sumisigang nga salitang hindi na maintindihan. Ang elegante niyang bestida ay nagusot. Ang perpekto niyang ayos ay nasira. Wala nang natira sa marangal na ginang, kundi isang babaeng nasukol at natatalo. Habang hinihila siya ng pulis palayo, ang mata nila ni Ara ay muling naktakpo. Kung ang tingin ay nakamamatay, si Ara ay kanina pa bumaksak. Ngunit si Ara ay hindi natinak. Tiningnan niya lang ito pabalik, hindi nang may galit, kundi nang may awa. Nang mawala na si Isabela sa paningin, ang atensyon ng media ay muling nabaling kay Ara. Dinaluhong siya ng mga mikropono at kamera, ang tanong ay parang ngabala na suno-suno na pinapakawalan. Mrs. De Villa, ano ang pakiramdam niyo ngayon? Saan kayo nakatago? Totoo ba ang tungkol sa nakaraan niyo? Nakita ni Miguel ang pagod sa mukha ni Ara. Nakita niya kung paano ito napaatras. Tapos na ang laban. Oras na para umuwi. Ito ang kanyang pagkakataon para maging kalasa niya. Mabilis siyang kumilos. Sinalubong niya ang kaguluhan. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing harang. Walang salita. Walang sigaw. Hinawi niya ang mikropono, ang kanyang presensya lamang ay sapat na para mapaatras ang ilan sa kanila. Nang marating niya si Ara, ipinalibot niya ang kanyang braso sa mga balikat nito.
Naramdaman niya itong sumandal sa kanya, isang kilos ng lubos na pagtitiwala. Ako na ang bahala, bulong niya sa tainga nito. Inakay niya si Ara palayo sa entablado, palayo sa kaguluhan, patungo sa isang pribadong exit kung saan naghihintay ang kanyang mga tauhan. Walang sinuman ang nagtangkang sumunod. Ang biyahe pauwi sa mansion ay tahimik. Hawak ni Miguel ang kamay ni Ara sa buong biyahe. Walang kailangang sabihin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi awkward. Ito ay puno ng pag-unawa, pagod, at isang malalim na kapayapaan. Pagpasok nila sa malaking pinto ng mansyon, ang bumungat sa kanila ay si Don Ricardo. Nakaupo ito sa isang wheelchair, mukhang mas mahina kaysa dati, ngunit may bagong liwanag sa kanyang mata. Sa tabi niya ay isang nurse. Tumigil si Ara sa paglalakad. Tumingin siya sa biyenan. Dahan-dahang itinula ni Don Ricardo ang gulong ng kanyang wheelchair para lumapit. Huminto ito sa harap ni Ara. Itinaas ni Don Ricardo ang kanyang nangingini na kamay, hindi para hawakan si Ara, kundi bilang isang alok ng kapayapaan. Patawad anak, sabi niya. Ang boses ay basa ngunit puno ng sinseridad na ngayon lang narinig ni Miguel mula sa kanyang ama. Patawad sa lahat ng pakukulang ko. Sa pagiging bulak ko. Muntik ko nang masira ang pamilyang ito dahil sa aking makasalanan. Tumingin si Ara kay Don Ricardo, at pagkatapos ay kay Miguel. Nakita ni Miguel ang pagpapatawad sa mata ng kanyang asawa. Dahan-dahang hinawakan ni Ara ang kamay ng kanyang biyenan. Tapos na po yon, Papa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Miguel na isang malaking sugat sa kanilang pamilya ang nasimulang magilom. Nasaan sila? Tanong ni Ara. Ang boses niya ay sabik na. Ngumiti si Miguel. Halika. Inakay niya si Ara paayat sa kanilang silid. Pakbukas niya ngang pinto. Isang matamis na tanawin ang bumungat sa kanila. Sa gitna ng malaking kama, ligtas na napapaligiran ng gaunan, ay tatlong maliliit na anghel na mahimbing na natutulo. Ang kanilang mga anak, sina Gabriel, Rafael, at Micaela. Sa tabing kama, maingat na inilapag ni Aling Nena, na isinama na nila pauwi. Si Angelo sa isang basinat. 4. Kumpleto sila. Lumapit si Ara sa kama. Ang kanyang nga mata ay nanlalabo na dahil sa mga luhang nakbabadyang pumata. Hinaplos niya ang pisngi ng bawat isa. Ang kanyang tatlong anak na ilang araw niyang hindi nakita. Pagkatapos, lumapit siya sa basinet at tiningnan si Angelo. Ang kanyang kasama sa pakikipaglaban. Napauhot si Ara sa gilid ng kama. At doon, sa wakas, bumuhos ang lahat ng kanyang emosyon. Umiyak siya. Hindi dahil sa sakit o takot, kundi dahil sa purong kaligayahan at ginhawa. Isang iyak na nahuhugas sa lahat ng dumingang nakaraang nga araw. Hindi siya naksalita. Lumuhod si Miguel sa tabi niya, at niyakap siya. Hayaan niya itong ilabas ang lahat. Hayaan niyang maramdaman ang kapayapaan ni kanilang tagumpay. Nang tumahan na siya, tumingin si Ara kay Miguel. Ang kanyang mata ay namumukto ngunit naniningning. Tumingin si Miguel sa apat nilang anak, pagkatapos ay sa kanyang medjiting na asawa. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Tapos na ang bagyo. Paano ngayon? Tanong niya. Isang tanong tungkol sa kanilang hinaharap. Ngumiti si Ara. Isang ngiting puno ng paasa. Kinuha niya ang kamay ni Miguel at pinisil ito ng mahigpit. Ngayon, sabi niya, magsisimula na tayo. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ngang eskandalo ay unti-unting humina, napalitan ngang tahimik na pausat ng buhay. Si Isabela Montenegro ay napatunayang nakasala at ngayon ay binubuno ang kanyang sentensya sa kulungan, isang pangalan na lamang sa malumang diaryo. Si Don Ricardo, sa ilalim ng pag-aalaga ng pamilya, ay unti-unting bumabawi ng kanyang lakas at, higit sa lahat, ng tiwala ng kanyang anak. Si Marco Santos, matapos tumestigo, ay nabigyan ng mas mababang sentensya, isang pagkakataon para magbagong buhay. Ngunit para kay Ara, ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa mga balita o sa korte. Matatagpuan ito sa loob ng kanilang tahanan. Isang linggo ngang umaga. Ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa malaking bintana ng kanilang silid, naglalaro sa sahi na kahoy. Ngunit ang pinakamagandang tuno sa umagang iyon ay hindi ang huni ng gaibon,
kundi ang halo-halong tuno ng pagtawa, pag-iyak, at masayang gulo. Okay, team, synchronize watches. Biro ni Miguel. Habang hawa ang dalawang boteeng gatas. Operation. Breakfast time is a go. Ako na kay Angelo at Rafael. Sayo na si Gabriel at ang ating Reyna. Napangiti si Ara habang karga-karga si Micaela, na masayang ngumunguya sa sarili nitong mga daliri. Sa sahig, si Gabriel ay nagsisimula ng gumapang patungo sa isang mamahaling florera. Gabriel no. Mabilis na sabi ni Ara. At maagap namang nasalo ni Miguel ang bata bago pa man nito maabot ang target. Ang kanilang umaga ay isang magulo ngunit masayang sayaw. Isang sayaw ang pagpapalit ang lampin, pagpapadede, at pagpapatulo. Minsan, sa gitna ng lahat ng ito, magkakatinginan sila ni Miguel, at isang ngiting ang pag-unawa ang mamumuo sa kanilang mga labi. Ito ang kanilang bagong misyon. Ang pinakamahalaga at pinakamatamis sa lahat. Nang bandang hapon, habang ang apat na anghel ay mahimbing na natutulog sa kanilang nursery, naupo si Ara sa tabi ng swimming pool, ang kanyang ngapa ay nakababat sa malamig na tubig. Ang araw ay pababa na, napipintang ang kulay kahel at lila sa kalangitan. Tiningnan niya ang kanyang makamay. Dati, ang makamay na ito ay nagbibigay sa kanya ng kahihiyan. Isang paalala ng isang buhay na gusto niyang kalimutan. Ngayon, iba na ang nakikita niya. Nakikita niya ang mga kamay na naalaga sa isang sugatang kasama. Ang mga kamay na kumaskas sa alambre para sa kanilang kalayaan. Ang mga kamay na yumakap sa kanyang anak sa gitna ng kadiliman. At ngayon, ang mga kamay na napapalit ng lampin, nahahanda ng gatas, at humahaplos sa apat na maliliit na nilalang na nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay. Hindi na siya nahihiya. You are the strongest person I know. Isang pamilya na boses ang bumasa sa kanyang pag-isip. Umupo si Miguel sa tabi niya. Inakbayan siya. Ngumiti si Ara at sumandal sa balikat ng asawa. Hindi ako malakas maisa, sagot niya, tinitignan ang kanilang refleksyon sa tubig. Tayo ang malakas. Iyon ang pinakamalaking aral na natutunan niya. Ang kanyang lakas ay hindi nag-isa. Ito ay nabubuo at lumalago sa pagmamahal at tiwala na ibinibigay sa kanya ng kanyang pamilya. Iniisip ko minsan, sabi ni Miguel, kung paano kung hindi nangyari ang lahat ng yon. Tumingin si Ara sa malayo. Masakit. Mahirap. Pero siguro, kailangan nating pagdaanan yon para makarating tayo dito. Tumingin siya kay Miguel, ang kanyang nga mata ay puno ng pagmamahal. Para lubusan nating makilala ang isa't isa. Para lubusan kong matanggap ang sarili ko. Nanatili silang tahimik, makayakap, pinapanood ang paglubok ng araw. Walang nang salitang kailangan. Ang kanilang mapuso ay nag-usap sa isang lengguwaheng sila lang ang nakakaintindi. Maya-maya, isang mahinang iya ang narinig nila mula sa baby monitor na dala ni Miguel. Nakatinginan sila at sabay na napangiti. Mukhang gising na ang isa sa mga boss natin, biro ni Miguel. Ako na, sabi ni Ara. Tatayo na sana. Hindi, tayo na, sabi ni Miguel, hinawakan ang kanyang kamay at tinulungang tumayo. Makahawak kamay silang naglakad pabalik sa loob ng bahay. Patungo sa tunog ng buhay, patungo sa kanilang hinaharap. Habang papalayo sila sa pool, ang huling sinak ng araw ay tila yumakap sa kanilang dalawa, isang ginintuang pangako nga bagong umaga na darating. Para kay Ara, ang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang pagiging ina ay isang walang katapusang misyon. Ngunit ngayon, alam na niya kung sino siya. Hindi na siya si Alena Reyes na nagtatago o si Ara de Villa na natatakot. Siya si Ara, isang ina, isang asawa, isang mandirigma. At handa siyang harapin ang lahat. Ang nakaraan ay humubog sa akin, sabi niya sa kanyang isipan, habang binubuksan nila ang pinto ng nursery. Pero ang pamilya ko ang nagbigay kahulugan sa kung sino ako ngayon. At para sa kanila, haharapin ko ang lahat. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Miguel. Isang taus-pusong pasasalamat sa iyo, mahal naming tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang tibok ng pag-asa, hanggang sa pinakamatinding unos ng pagsubok, at sa wakas, sa payapang dalampasigan ng kanilang walang hanggan. Habang isinusulat ko ang kwentong ito,
naramdaman ko ang bawat takot ni Ara, ang bawat pag-alala ni Miguel, at ang bawat pintik ng pag-ibig na nagbigay sa kanila ng lakas. Nais kong lumika hindi lamang ng isang kwento ng kilig at drama, kundi isang salamin ng buhay na kung minsan, ang pinakamalaking kalaban natin ay ang ngaanino ng ating nakaraan at ang pagdududa sa ating puso. Ang pag-ibig ni Ara at Miguel ay nagturo sa atin na ang tunay na katapangan ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang paharap dito ng may pananampalataya sa isa't isa. Ipinakita nila na ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi pagtanggap. At ang pag-asa ay isang liwanag na hindi kailanman namamatay, kahit sa pinakamadilim na gabi. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral o isang damdamin kang baon-baon. Kung may isang bahagi na tumata sa iyong puso, isang karakter na hinangaan mo, o isang mensahe na nabigay sa iyo ng inspirasyon, nais ko itong marinig mula sa iyo. Ang iyong masalobin at komento ang nagsisilbing gasolina sa aking panulat at nagbibigay buhay sa masusunod pang kwento. Muli, maraming salamat. Hanggang sa ating muling pagsasama sa isa na namang kwento ng pag-ibig at pag-asa. Nagmamahal. Kili Pavet Sandeli.